Bumaba ang mga kaso ng involuntary hunger sa bansa nitong ikalawang quarter ng taon, batay sa datos ng social weather stations. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Sa kadiwa ng Pangulo sa ADC building ng Department of Agriculture na bumibili ng bigas at gulay si Vicente. Bukod kasi sa mura, walking distance rin daw ito mula sa bahay niya. Murang-mura sa amin. Kasi malaking bagay yun sa amin, 20. Kung sa bumibili namin na 40, 42, dito na kami. Umpisa ngayon kasi ngayon lang namin alam na may nagsabi sa amin na dito pala daw bili yan. Sa palengke naman namimili ng bigas si Tambo. Mahalaga daw ang kanin sa kanilang hapag, kaya masaya siya na bumababa na ang presyo ng bigas. Malaking importante kahit araw-araw kang pagsaing, araw-araw kang kumakain, 3 beses sa isang araw. Okay naman, bumaba naman siya. Hindi katulad noon na umabot ng 60, 65 ganon. Medyo rin yung budget namin, tumas ng konti. Stable na presyo ng bigas, maayos sa supply chain sa pagkain at madaling access sa pagkain kagaya ng patuloy na lumalawak ng 20 bigas meron na program. Yan ang posibleng dahilan ng pagbaba by 4% ng hunger rate sa Pilipinas sa ikalawang kwarter ng taon, batay sa datos sa inilabas ng social weather stations. Bumaba ng 16.1% ang naitalang involuntary hunger nitong Hulyo mula sa 20% nitong unang kwarter ng 2025. Dumami na rin ang food assistance program kagaya ng kadiwa ng Pangulo kung saan ipinatutupad din ng 20 bigas meron na program at mas abot kayang presyo ng gulay at prutas. Patuloy din ang walang gutom program ng DSWD na targetin ng mga nasa vulnerable sectors upang matiyak ang food security na layunin ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Tinitingnang epekto din ng pagbaba ng involuntary hunger ang pagbangon mula sa epekto ng El Nino noong nakaraang taon, pagtaas sa employment rate at paghupa ng krisis sa Middle East. Dahil dito, malaki ang ibinaba ng involuntary hunger sa Mindanao by 16.6% na malaking ambag sa national involuntary hunger rate drop sa bansa. 1.7% naman ang ibinaba sa Balance Luzon o mga probinsya sa labas ng Metro Manila, habang bahagyang tumaas ang involuntary hunger rate sa Metro Manila ng 1.4% at Visayas ng 2%. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.